Welcome sa Panlasang Pinoy! Gawin naman natin yung isa sa mga paborito kong diskarte pagdating sa pagluto ng curry noodles. Nagustuhan ko to dahil napakasarap ng lasa. Madali nang gawin at budget-friendly pa. Pwedeng-pwede itong i-enjoy as is na parang ramen lang or pwede mo itong iulam sa kanin. Mas marami pang makakakain. Pakicheck na lang yung description ng video para dun sa detalye ng recipe. Tara, umpisahan na natin to. Nagpainit lang ako ng mantika at inumpisahan ko na sa pagprito ng tokwa. Ang gamit ko dito ay extra firm tofu na nahiwa ko na into serving pieces. Piniprito ko lang yan hanggang sa maging golden na yung kulay. Habang nag-aantay, i-prepare muna natin yung mga ingredients. Hiwain lang natin yung pechay, pati na rin syempre yung kamatis. Ang gamit natin hinog na kamatis dito. Pagdating naman sa sibuyas, ang gamit ko yellow onion. Hinihiwa ko lang yan ng manipis na pahaba. Pagdating naman sa bawang, ay kinakrush ko lang yan ng bahagya at china-chop ko lang coarsely. Hindi na natin kailangan pa itong hiwain ng mas maliit. Gagamit din tayo dito ng itlog sa ating recipe. Meron akong 3 pirasong itlog dito na krinak ko lang. Binabati ko lang ito at itinatabi ko na. At itinutuloy ko na nga yung pagluto dun sa tokwa. Binabaliktad ko yan para maluto naman yung kabilang side. At once na maging golden na rin yung kabilang side ng tokwa, tanggalin lang natin dito sa lutuan. Nilalagay ko lang muna yan sa isang malinis na plato. Itabi nyo lang muna dahil mamaya gagamitin pa natin yan. At etong mantika naman na ginamit natin sa pagbrito, babawasan lang natin yan. Magtira lang tayo ng mga 3 tablespoons for now. At dito na nga natin lulutuin yung itlog. Ibuhos lang natin lahat ng ating egg mixture dito. At pabayaan lang natin itong maluto ng dahan-dahan. Mapapansin niyo yung nasa ilalim na part na luluto na. So ang ginagawa ko dyan ay tinutulak ko yung nasa gilid para nung sa ganon, yung nasa gitna na hindi pa masyadong luto ay pumunta sa gilid at maluto na rin ng sabay-sabay. At once na maging firm na nga yung itlog, ay dito ko na hinihiwa sa lutuan natin. Malalaking hiwa lang yung kailangan at naka-off na pala yung apoy ngayon dahil pag hindi nyo gagawin yan, masusunog lang yung itlog. Once na mahiwa na to, itabi lang muna natin at ituloy na natin yung pagluto. Naglagay lang ako ng mga 2.5 tablespoons ng mantika na ginamit natin kanina sa pagprito ng tokwa at dito ko na nga ginisa yung bawang. Pinapabayaan ko lang na mag-light brown yung kulay niyan, sabay lagay kagad ng sibuyas. Paglagay ng sibuyas, igisa nyo lang yan ng 30 seconds. At ilagay na natin itong kamatis. Paglagay ng kamatis, itinutuloy ko lang yung pag-isa hanggang sa mapansin nyo na lumalambot na to. Mga 1.5 minutes to 2 minutes, okay na yan. Kung gusto ninyong maging sobrang lambot ng kamatis, pwede nyo pang ituloy yung pag-isa dito ng hanggang 3 minutes. At nilalagay ko na nga yung piniritong tokwa. Yung amount ng tokwa na gamit natin dito ay around 1 pound. So halos kalahating kilo yan. Dahil nga ang intention natin dito sa ating niluluto ay maging ulam ng mas maraming tao. Nilalagay ko na rin yung oyster sauce dito. At kahit curry noodle itong ating dish na niluluto, ang paglagay ng oyster sauce ay bumabagay din dahil nagbibigay ito ng depth of flavor at complexity. At nag-i-increase ito ng savory notes ng ating niluluto. Igisa lang natin ito ng mga 30 seconds pa. At ilagay na nga natin dito yung pechay na nahiwa natin kanina. Bukod sa pechay, pwede kayong gumamit ng baby bok choy. Or kung ano man yung available na gulay dyan sa location ninyo. Kahit kangkong nga, pwedeng-pwede Isama pa natin yung tangkay. Pagkalagay ng pechay, haluin lang natin sandali at itinutuloy ko lang ang pag-isa dito ng 1 minuto. Huwag nyo nang tagalan pa dahil papakuluan pa natin to. Baka ma-over na yung pagkakaluto natin. At speaking of pagpapakulo, ibuhos na natin yung tubig. So regular na water lang yan for now Pagkalagay ng tubig, pabayaan lang muna natin kumulo yan. Kaya takpan na natin tong lutuan para matrap yung init sa gitna. Mas mabilis kasi na kumukulo yung tubig kapag mainit na kagad yung loob, di ba? At once na kumulo na nga, ilagay na natin dito yung ating curry noodles. Ang gamit ko dito ay Maggi Curry. Ito yung instant noodles na may Malaysian curry flavor. Napaka-rich ng lasa niyan at may konting hint lang ng spice. Saktong-sakto yung lasa. At inuna kong ilagay dito yung spice packet. Hinalo ko lang mabuti muna sa sabaw. At itinuloy ko na nga yung pagluto sa pamamagitan ng paglagay pa ng noodles. Hindi ko na masyadong dinamihan ng tubig para nang sa ganun saktong-sakto lang yung flavors dito. Pagkalagay nga ng noodles ay itinutuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa lumambot na yan. Hindi na ako nagdadagdag ng tubig dahil ang intention nga dito ay maging ulam, di ba? Pero ang suggestion ko lang, kung gusto nyong maging parang ramen ito na curry ramen, ang suggestion ko lang ay magdagdag pa kayo ng 1 packet ng Maggi Curry at magdagdag din kayo ng tubig dito. Pero wag yung masyadong marami para yung flavor na maintain natin. At nung lumambot na nga yung noodles ay nilagay ko ng itlog na naluto natin kanina. Pinapalapot ko lang tong sauce. Naglalagay pa ako ng slurry dyan.
Alam nyo na yan, di ba? Cornstarch sa tubig lang. Haluin lang natin kagad pagkalagay para nang sa ganun ma-distribute kagad ito. Mapapansin niyo, dahan-dahan ang lalapot yung sauce. And at this point ay ready na to. Pwede na nating timplahan pa para ma-adjust lang yung flavor. So I suggest na tikman nyo muna yung sauce para malaman natin kung anong mga seasonings pang idadagdag at kung gaano karami. Guys, request naman. Tulungan nyo naman ako na pangalanan ng dish na to. Ano bang magandang itawag dyan? Paki-comment na lang yung mga suggestion nyo ha. At kung meron kayong mga katanungan, recipe request, just let me know rin. Maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik sa panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos ha. Tara, kain tayo!